Good day sa inyo guys. So, may share nga pala ako sa inyo, no. Ito yung dinala lang dito ni customer. Kasi nakadalawang palit na daw siya ng sigunyal. Connecting rod set. So, nakadalawang palit na siya ng connecting rod set. At ganun pa rin yung nangyayari. Wasak pa rin. Yan. Kita nyo ba? Ito yung naging problema niya, oh. Nakayod. Bakit? Ano nga bang dahilan? Bakit nakadalawang palit na si customer? So, yung una, kasi to matigas talaga to, pang mola to eh. Matigas talagang i-press to. So, nangyari sa kanya, yung butas na yan ay sala dito sa butas dito sa mismong pin. Kaya hindi makatagos yung langis yan. Nasa likod nandito yung butas. Ayan, nangyari sa kanya. Imagine, 2 beses. Ganun yung nangyari na senaryo. Diba? So magpapalit tayo. Gamit natin ay Makoto. Ito yung daladala sa dito sa shop. Ito yung kanyang bearing nung huli. Yan. Ito yung bagong bearing nilalagay natin. So, ayun. Reason, hindi nasusuplayan ng langis. Ito yung naging dahilan niya. Kung bakit nasira yung ating connecting pin. So, yan. Tanggalin ko nga pala yung bearing na nandito. Kita nyo ba? Lumalabas. Yan. Ganyan ako magtanggal ng bearing. Hindi ko siya pinapalo. Kasi once na pinalo yan, possible na itong pinaka-axle na to ma-damage, then ma-deform ito. So kapag ka naliko yan, magwiwiggle, vibrate yung makina. Yan. At the same time, hindi tumatagal yung bearing dito sa kanyang pinaka-side. So ganyan ako magtanggal ng bearing. Yung ulwa na. So, ayan, pakita ko sa inyo. Diba? Oh. Nakapalabas na siya. Ipitan ko na lang para matanggal. So ito yun. Kanina ginuhitan ko na to eh. Ito yung sinasabi kong butas. Nakita nyo ba yung may puti na yan? Yan yung kaninang ginuhitan ko. Yan. So, dapat nakatapat siya dito. Ito ginuhitan ko na din to kanina. Yan. Kita niyo yung butas na yan. Ayaw mag-focus. Yon yung butas na to. Kaya nangyari sa kanya, tabingi. Hindi sumentro dyan sa butas na yan. Kaya yung pasok dito ng oil, dito dapat papasok yung oil. Yan. Hindi nakakalabas dito. So, anong nangyari sa kanya? Dahil hindi siya masuplayan ng oil, yan, nakayod. Kita nyo ba? Ito yung kanyang kayod, connecting rod. Kawawa naman si customer. Dapat kapag ka nagpe-press, lalo na't sigunyal, 100% goods talaga yan. Unang-una, malaking abala yan pagdating sa mga mekaniko.
So halip na okay na yung gagawin, nabuo na lahat, makadalawang buwan, pabalik na naman si customer kasi wasak na naman. Syempre sa kanya yung sisi kasi siya ang bumuo. Hindi naman naunawa ni customer na dahil doon sa sigunyal na ginawa ng iba, o lagi nga sisi ay doon sa bumuo. Kaya doon sa mga nagpe-press, lalo na sa sigunyal, hindi naman lahat, kasi dami dyan magagaling talaga na bumubuo din ng crankshaft. Minado naman na hindi may iwasang magkamali. Pero sa mga bagay niyo kasi madaming pwedeng i-check muna kung lumalampas yung dito sa butas na to. Check muna dito kung may lumalabas na hangin dyan, o lagyan na ng oil para makasigurado hindi maabala si bugo ng makina. Ayan, palitan ko din siya ng 2 bearing. So ayan, tagal-tagal ako hindi nakakapag-upload, and ito silip ko nga lang pala, may project ako ditong ito, ang dami ko na nagawa dito. Kawasaki Barako Uno, sobrang tagal na ng unit na yan napatambak. Ayan, nilinis ko lang siya, nasa 8 taon wari ko yan na napatambak. So ngayon lang, ang dami kong gagawin dyan na repair, gaya ng kanyang clutch housing, sobrang ingay. Yun, carburetor na tuning ko na kanina. So ito yung ating i-vlog kung paano ba siguro next rebit ng clutch housing. Ayun, so hanggang dito na lang guys yung video, and please subscribe to my YouTube channel. Maraming nga palang salamat sa almost 50k na subscribers ng BSB Mototech. Bagamat hindi ako makapag-upload madalang, nandyan pa rin kayo. So thank you guys. More income tayo, more income.